Hello and welcome sa panibagong episode ng Katarantaduhan Podcast. At before anything else, gusto kong mag-apologize sa lahat ng viewers and listeners both on YouTube and Spotify dahil sobrang tagal na ng huling release namin sa podcast. At dahil dyan, babawi ako. And it's your boy, Erwin. And nakikita nyo wala ang co-host ko na si Kurt. At sa kasamaang palad, si Kurt ay sumakabilang probinsya. Ibig sabihin, lumipat siya sa British Columbia kaya wala siya ngayon. Kaya hindi siya makakagawa ng episode kasama natin. Pero pagdating ng September, ikasama natin si Kurt gagawa ng special na mga episode. At isa pa, wala ang isa pa nating co-host na si Jack. Dahil dyan, ang kaibigan nating si Jack ay napaibig. Kaya sa kasalukuyan, si Jack ay nagpapadede ng kanyang anak. Biro lang. Si Jack ay kasalukuyang nasa trabaho. Kung kaya't hindi siya makakapunta pero makakasama natin siya sa mga susunod na episodes. So ngayon, ang atake natin ay Anonymous Pinoy Confessions. Ito ay isang bagay na pinaghandaan ko ng ilang buwan. Ilang buwan ko na itong iniisip at ngayon ko lang siya mai-execute kaya sobrang excited ko. So without further ado, simulan na natin ang kumpisalan. Male, 27 years old. I am getting married soon to my fiancé, this June 2025 to be exact. We've been together for 10 years. Nag-start kami, freshman college, and she is the love of my life. And she happened to be my first relationship too, and hopefully my last. Ang dilemma ko is, recently, kinausap ako ng guy best friend ko who happens to be my appointed best man sa kasal ko. Sinabi niya sa akin na hindi niya kayang maging best man ko without admitting the truth na may nangyari sa kanila ng fiancé ko back in 2021. So basically, all this time, hindi ko alam na nag-cheat pala sa akin ang soon-to-be wife ko with my guy best friend. Hindi ko alam anong mararamdaman ko after niya sabihin sa akin to. And I just feel angry, betrayed, empty, and sad all at the same time. Hindi ko alam paano i-process ang emotions ko. As of right now, hindi ko alam kung gusto ko pang ituloy ang kasal, lalo na nakaprepare na rin ang lahat. I just honestly don't know. Most of all, I have not confronted my fiancé about it dahil hindi ko alam kung paano ako magre-react once sabihin ko sa kanya, I am lost. Grabe. Unang kumpisal pa lang, sobrang init na. Sa totoo lang guys, nung una kong mabasa tong confession na to, grabe, sobrang parang napaisip ako kasi as someone na ikakasal din in a few months, parang nilagay ko yung sitwasyon ko dun sa sitwasyon nung soon-to-be groom na niloko. Na parang what if ako yung nasa kalagayan niya but thankfully hindi. But anyway, sobrang hirap. Kasi imagine all the preparations tapos yung two most trusted people na meron ka sa side mo, sila yung Tomb Raider sa'yo. So, speechless ako nung nabasa ko to coming from someone na ikakasal in a few months. So anyway, before tayo umatake sa reaction natin dito, gusto ko lang sabihin na lahat ng sasabihin ko dito ay pawang opinion lang. So maaring hindi kayo agree sa opinion ko and okay lang yun, and maaring meron kayong ibang opinion and okay lang din naman yun. And isa pa, etong kwento na to kwento lang nung lalaki. So hindi natin alam yung full extent nung storya. So maaring totoo, maaring hindi, or maraming elements na hindi natin alam na maaring magbigay ng linaw. Pero ito lang ang alam natin, ito lang ang binasa natin, at ito lang ang basehan natin. So dun ko ibabase ang perspective ko at opinion ko. So ito, ang atake natin dito is i-divide natin sa 3 main points. Uunahin natin dyan ang guy best friend at ang fiancé. Pangalawa, si guy na groom, and pangatlo, the wedding. Simulan natin ang guy best friend ng fiancé. Sobrang hirap kasi imagine mo, itong guy best friend mo, hindi natin alam kung gano'n na sila katagal magkaibigan, and to think siya pa yung best man mo na babaliktad sa'yo. To his credit naman, at least binigay niya tong truth na to kay groom. 'Di ba? Na hindi kaya ng konsensya niya na mag-go through yung wedding knowing na merong maling nangyari. Kumbaga hindi yun kaya ng guilt na meron siya. But at the same time, ang tingin ko dun is hindi pa rin
ako okay na, porket kaibigan kita, best man kita, best friend kita, sinabi mo sa akin yung totoo, hindi pa rin nun mabubura yung fact na niloko mo ko 4 years ago kasi 2025 ngayon, nangyari yung cheating 2021, and imagine si Guy, yung groom and yung magiging bride is in a relationship for 10 years. So, kung nangyari yun ng 2021, they've been 10 years together in this 2025. Nag-start sila ng 2015. So, they have been together for 6 years from 2015 to 2021, give or take. Diba? So, imagine na gano'n na katagal yung samahan nila, then pumasok tong cheating na to between kay guy best friend and kay fiancé na babae. So, sobrang unacceptable nun. Sobrang unacceptable nun na kahit ano pang sabihin mo na, at least sinabi niya, blessing in disguise. Yeah, possibly it's a blessing in disguise na binigay ni Lord na sobrang sakit man, at least nalaman ni soon-to-be groom kasi hindi na siya ngayon mag-go through, or hopefully hindi na siya mag-go through sa wedding. Kasi base dun sa kwento niya, sinabi niya na hindi niya alam kung itutuloy niya pa yung wedding, and sinabi niya na sa relationship nila, ito yung first and hopefully yung last. So may hopefully pa dun. So baka may chance pa din na ituloy niya. So moving naman dito kay ate girl, yung sa soon-to-be bride, sobrang para siyang invisible figure dito. So parang siya yung pinag-uusapan pero hindi natin narinig yung panig niya, which makes me think na posible kaya na si guy best friend is may gusto dito kay ate girl and quite gumagawa lang siya ng kwento para sirain yung magiging wedding nila. So in effect, hindi magkakatuluyan, tapos papasok siya ngayon sa eksena, then tatry niyang ligawan or mapasa kanya tong si girl. Posible yun sa mga teorya na naisip ko base sa pangyayaring ito, kasi nga hindi naman natin alam yung side ni ate girl, or posible naman na totoo yung sinasabi ni guy best friend. Kasi para sa akin, para gumawa ka ng ganong klase ng kwento, to think na guy best friend mo to, sobrang hirap nun para traidorin mo yung guy best friend mo kasi lang gusto mo siyang hindi magkatuluyan sila nung mapapangasawa niya. You know what I mean? So like, hindi naman talaga nangyari yung cheating. Gusto ko lang gumawa ng kwento para hindi matuloy yung kasal nyo kasi gusto ko yung chick mo. Parang ganun yung idea. Pero ako, nag-yield ako towards more sa side na totoo yung kwento. Si girl, wala siyang courage na aminin kay soon-to-be groom na may nangyaring pagkakamali. And quite possibly, nung nangyari itong mistake na to, siguro iniisip na lang na niya na hindi ko sabihin kasi once na mag-go through yung wedding, that's it. Nakaposas na sila sa isa't isa, so wala nang balikan kasi kasal na kayo eh. And knowing na pag sa Philippines na nangyari yung kasal, alam naman natin na walang divorce sa Philippines, pero sa context ng kwentong to, hindi natin alam kung saan gaganapin yun, but it's safe to assume na baka sa Pilipinas. And walang divorce sa atin sa Philippines, and sobrang hirap ng proseso na magpaanal. Kaya baka yun yung thinking ni girl na kahit hindi ko sa kanya sabihin, once na go through yung kasal, that's it. Pero just imagine yung ripple effect nun kung nakasal silang dalawa, tapos si girl bigla na lang niyang binring up to after na nung marriage or when they're married, di ba? And then let's say may anak na sila and whatever, sobrang saklap ng mangyayari nito, and I feel like masisira din yung kasal nila or yung married life nila altogether. So, yun. Parang sa dalawang tao na yun, parang ako, ang pinaniniwalaan ko is definitely si guy best friend na maaring may nangyari nga talaga. So, in a way, may credit ako para sa kanya na sinabi niya pa din kasi hindi kaya ng konsensya niya at nababagabag siya na maging best man sa kasal ng guy best friend niya, knowing na meron silang kabalastugang ginawa nung soon-to-be bride, di ba? Tapos, sa second point, punta tayo kay groom. I-acknowledge natin yung feeling ni Guy, which is, tulad nga ng sabi ko sa inyo, coming from someone na ikakasal, naiintindihan ko yung emotions niya, na galit siya, nalilito siya, na malungkot siya, and parang he's lost. Like, all of those emotions, I feel like, is justified kasi hindi mo alam anong mararamdaman mo, kasi parang sinuntok nito parang lahat ng emosyon pwede mong maramdaman
sabay-sabay kasi ganun kalupit yung impact ng ganitong kaseryosong bagay. Kasi hindi to bagay na kaloko-loko lang. Imaginein mo, nag-prepare ka na sa kasal mo, ready na lahat. This is your first and hopefully your last relationship. Tapos ganun. And to think, kung ako yung guy, kung nalaman ko to, and let's just say, let's assume na totoo nga, maglalaro sa isip ko na ito lang ba ang nangyari all throughout this relationship na imaginein mo paano kung nangyari din pala to with some other guys. And obviously, yung ibang guys na yun, wala naman silang pakialam sa akin eh. 'Di ba? Na nakaisa sila sa soon-to-be wife ko, they don't care. Pero yung guy best friend ko, kasi may bond kami, in a way, may pahalaga siya sa akin. So, meron pa rin siyang conscience na, okay, bigang ko to, he deserves to know the truth. Yung ganong klase. So, parang yun yung maiisip ko na, ano pa kaya yung ibang hindi ko nalalaman? And honestly, kung nandun ka sa point na niready mo na lahat, yung kasal, kasi pag nag-ready ka ng kasal, ang daming involved dyan eh. Hindi lang naman kayong dalawang ikakasal, kundi yung family nyo, relatives nyo, and yung friends nyo. So imaginein mo yung ripple effect ng bagay na to kapag nalaman din nila, di ba? So parang ang hirap mag-decide kasi sobrang sakit na kung di mo itutuloy yung kasal. Kasi nga syempre, mahal mo yung tao, di ba? And you're just lost, I think. Kaya hindi rin ako makapag-comment masyado kasi nga if I was to put my place in his shoe, I would be lost at the same time too, like confused na rin. Kasi nga hindi mo naman alam anong gagawin mo kasi like imagine kung today is what? Today is currently March. So kung ikakasal kami ng June, that's what? April, May, June. That's like in 3 months. In 3 months time, ikakasal kami, lahat is ready na. And biglang akong tatapusin lahat yun, bigla akong tatalikuran, bigla akong ika-cancel all because of this. So parang ang hirap mag-decide nun, especially considering na mahal ko pa rin yung babae, di ba? Kasi syempre 10 years, may pinagsamahan kayo, hindi mo pwedeng itapon yun ng basta-basta. Kahit pa sabihin mong nagkamali siya, pwede mong i-justify na mahal ko pa rin yung tao kasi mahal ko siya from the time na nag-start kami. And even doon na nagkamali siya now, it's possible na mahal mo pa rin. Pero dun kay groom na guy, hindi natin alam kung anong nararamdaman niya kasi nga kaya ko nasabing mahal niya pa rin si girl is because imagine hindi niya pa nako-confront. Hindi niya nako-confront. Is it because natatakot siya na magalit sa harap ni girl and hindi niya alam kung anong magagawa niya? Like pwede niyang masaktan both physically, emotionally, and even verbally, right? So pag galit ka, hindi mo alam, di ba? So maaring yon, or second, hindi niya kayang i-let go. Kasi siguradong mahihirapan yan eh. Kasi I feel like pagka sinabi niya to kay girl, maaring magsasorry si girl. And obviously, I don't think na i-let go lang ni girl yung wedding na yun. Kasi unang-una sa lahat, yung kahihiyan niya. Hindi lang yun, but obviously, maaring mahal niya talaga yung guy, pero she chose to do something stupid. I know na if you love someone, but why would you choose to do something that would hurt them, right? I don't know. Hindi ko alam kung anong logic ni ate girl, pero yun yung isang bagay, right? When we love someone, we actually try to do things that would make them happy instead of actually hurting them. So, yun lang yung gusto kong sabihin kay groom. But then again, sana maisip niya na it's gonna be super hard to move on. Sobrang sakit lahat. You're gonna start from scratch. Kasi sobrang hirap i-let go ng 10 years. Kasi imaginein mo, we don't even know kung magkasama na sila sa isang place, kung live-in na sila sa sarili nilang place. And obviously, you have already built yung routines, habits, and all of these things that you've been doing kasama tong taong to. So imaginein mo, lahat yun babaguhin mo. Babaguhin mo yung lifestyle mo, yung set of friends mo obviously magbabago dahil obviously yung ibang friends mo is friends or yung circle ng babae, yung family ng babae, and lahat yun, itatapon mo lahat yun. So, parang bagong pagkatao na naman yung kailangan mong buuin, di ba? So, to that end, I just feel for the guy and kawawa naman. So, hopefully, masettle niya tong issue na to and sana, kung ano man yung decision niya, sana tama. Kasi hindi naman natin alam eh. Like I said, hindi natin pwedeng sabihin na pag tinuloy niyo yung kasal, sa mata natin, kasi tayo lang naman yung mga meron dito, tayo yung mga bystander, alam nating mali, di ba?
Pero kasi wala tayo sa kalagayan niya, hindi natin nararamdaman yung nararamdaman niyang mga emosyon. So, ituloy niya man or hindi, hopefully, he makes the right decision for his future. Yun lang. So, yung third point natin is the wedding. So, sabi ko nga kanina, na ready na lahat. And obviously, the wedding itself, merong financial side yan, which is sobrang pinaka important part aside from yung dalawang taong ikakasal dahil hindi ka naman pwedeng ikasal lang hindi ka gumagastos. So obviously, sa ganitong klase ng setup, kung ready na lahat, then malamang naglabas na sila ng pera and obviously, we're talking about malaking pera dito. So I'm just assuming, although hindi ko naman alam kung grande yung kasal nila or bongga, pero let's just say na they spent a fortune para to sa wedding na to. And hindi biro yung perang yun. Pinaghirapan nila yun parehas. And para itapon mo lang lahat yun, syempre, hindi mo gustong mangyari yun. That's probably one. But second, which I think is the most important, is definitely, like I said kanina, is family, friends, and relatives. Especially family, immediate family. Kasi kahihiyan yan eh. If you think about it, di ba? Kahihiyan yan ng pamilya na, bakit hindi natuloy yung kasal? And malalaman mo na hindi natuloy yung kasal is because of cheating. And to that end, I feel like si Guy, yung groom, pinoprotektahan niya pa rin si girl na ayaw niyang ilagay si girl sa ganung posisyon siguro. Like I said, siguro kasi nga hindi naman natin alam. Hindi natin alam na kung at this point gusto niya i-cancel yung kasal or gusto niya pa rin ituloy. So yung kasal is sobrang big factor din yan dito sa usapin na to kasi nga yung ripple effect nung cheating, posibleng hindi matuloy yung kasal and at that point sobrang laki ng kahiyan and dami na walang pera. Or if natuloy yung kasal, sobrang pangit naman ng married life nila kasi imaginein mo, every day na magkasama kayo, do you think makakalimutan mo yung mistake or I don't like saying it na mistake kasi hindi naman siya mistake kasi ang mistake is something na hindi mo alam tas ginawa mo kaya mo siya mako-consider na mistake na nagkamali ka, but rather yung cheating kasi is more like you have the power to choose na alam mo nang mali, then obviously kung alam mong mali at merong masasaktan, makakasakit ka, then you're not gonna do it. But rather yung sa mistake is it's more of like a faulty judgment, like ginawa mo to kasi akala mo ito yung magiging outcome niya pero it was the opposite, so that's a mistake. So I don't think cheating is a mistake, but I'll get to that later. So anyway, yung second part ng sa wedding is kapag natuloy yun, imagine mo na lang kung gaano ka sirang-sira yung marriage nyo na every time na mag-argue kayo, laging mabibring up yung nangyari kay guy best friend and dito kay groom na by that time she's gonna be the wife, 'di ba? Like laging mabibring up yun. So wala ka ng peace of mind, lagi ka na lang merong trust issues, merong ka laging, ano kayang ginagawa nito ngayon? Tsaka syempre, sa tingin mo ba, kapag married na kayong dalawa or silang dalawa, iimbitahin mo pa ba yung guy? Obviously not. Kasi mag-i-steer yun ng tension eh. Na alam mo na may nangyari sa kanila during the time na kayo. Would you still invite that guy to your family affairs, family gathering? Probably not. I don't know about the guy na niloko, pero ako, that's probably the last thing that I would do. Like, like, pwede niyang mapatawad yun, pero that doesn't mean na, pwede na kailangan nilang mag-reconnect pa. Kasi sobrang sakit nun eh. That is something na you don't wanna do anymore. Kasi ilalagay mo pa ba yung sarili mo sa posisyon na masasaktan ka? Obviously not, di ba? So, kapag natuloy yung kasal, I just think na baka mag-end up lang din silang maghiwalay. And at that point, babalikan ko yung sinabi ko earlier na sobrang hirap ng annulment sa Philippines. And pag nangyari yun, kawawa lang siya kasi gagastos na naman siya. And imagine kung may anak na sila nun, sobrang hirap naman nun para sa bata pag ganun yung mangyayari sa family. So, yun lang yung take ko. Yun yung take ko. So, anyway, so move on na tayo sa takeaway or conclusion natin dito sa confession na to, no? So, gusto kong balikan yung sinabi ko kanina na yung cheating, I don't wanna call it a mistake. Kasi nga, mistake is based upon faulty judgment na hindi mo nga alam na mali pala yun, kaya mo ginawa. So, yung outcome is opposite dun sa ina-expect mo and that is fair. Pero kasi sa cheating, conscious effort mong ginawa yun. Like, you are consciously choosing to do the wrong thing.
So at that point, hindi mo siya makatawag na mistake, hindi siya misunderstanding, hindi siya faulty judgment kasi nasa tamang pag-iisip ka nung ginawa mo yung choice na yun. And it's not like coerced sila or pinilit sila nung ginawa nila yung cheating na yun. And just, I might add, hindi naman natin alam kung ilang beses nilang ginawa yung bagay na yun, di ba? Like, baka sinabi lang ni Guy best friend na may nangyari sa amin, but do we know kung how many times nangyari yun? Obviously, we don't know that, right? Pero the fact na nangyari yun, even just once, I wouldn't consider that as cheating. Kasi isa pang point na gusto kong sabihin dito is, kung hindi inamin ni Guy best friend, then parang go lang. Papalipasin mo lang. Right? Kasi pag sa cheating naman, hindi ka nahuli. Go ka lang. Go ka lang. Pagpatuloy mo lang. Pagpatuloy mo lang ang buhay. Pero pag nahuli ka, some people will call it mistake. Diba? Which it's not. Yun lang yung opinion ko. Yun yung opinion ko. And yun yung perspective ko towards this whole matter. Kasi nga, parehas nilang pinili yung bagay na yan. So, kailangan nilang pagbayaran yung consequences ng ginawa nila. And that may be si Guy, best friend, is fully cut off from kay groom and si girl is sorry, hindi na matutuloy ang kasal. So, yun. And isa pa, another takeaway for me is siguro kung mapapanood to nung guy na nag-send nitong anonymous confession na to, siguro wag mo nang ituloy yung kasal. Siguro. I think. Just because pahihirapan mo lang yung sarili mo. Imaginein mo na wala ka ng peace of mind by the time na matuloy yung kasal. Kasi by the time na ngayon pa lang, hindi pa natutuloy yung kasal, sigurado ako natutulero ka na, natuturete ka, nakakaisip na may nangyaring ganun. So, wag mo nang ilagay yung sarili mo dun sa point na lifetime suffering ang gagawin mo. Right now, maybe it's just for a few months, a few years, kailangan mong pagdaanan, but eventually, magbabounce back ka naman eh. Magbabounce back ka. Like, hindi ko sinasabing madali. Pero mas mahirap yung gagawin mo kapag nilagay mo yung sarili mo na pakakasalan mo si girl knowing kung anong ginawa niya with your guy best friend. And paninindigan mo yung bagay na yon until the rest of your life. Or worst, magde-divorce din kayo or annulment in the future, which, going back to what I said, putulin mo na ngayon pa lang kasi pag nag-annulment, di ganun din, parang nag-separate din kayo and kung magkakaanak kayo at that point in time, pahihirapan nyo lang yung mga magiging anak nyo. So, yun lang yung gusto kong sabihin and sana ma-figure out mo itong bagay na to and I feel for you and sana makuha mo yung tamang wisdom towards this kasi I'm not saying na madali to. It's not. You know, kaming mga nagsasalita dito, hindi lang ako, kundi yung iba rin na nakabasa nito. Maraming nagsasabi na, go run, iwan mo na yan, ganyan. Madaling magsalita pero wala tayo sa kalagayan ng groom na pinagdadaanan to currently ngayon. So, yun lang. I hope, I wish you all the best na mangyari sa'yo and hopefully masettle mo tong bagay na to and yun lang iiwan ko. Cheating is not a mistake and wag mo nang ituloy yung kasal. So, until next time, this is your boy. Hanggang sa susunod na kumpisalan, peace.